praise God. So, salamat sa Panginoon dahil kasama ka namin sa Panginoon. Amen. So, according to Matthew 24, verses 12 to 13. Praise the Lord. Sa Tagalog, ano? Dalagala ang kasamaan, ang kasalanan. Dalagala. Sin will spread out. Ito po ang dahilan na ang pag-ibig ng maraming Kristiyano ay naglalamig. So, because of sins, naglalamig na po yung love ng maraming Christians sa Diyos. Huwag po natin gawin yun. Hindi dapat naglalamig ang ating pag-ibig sa Diyos. Why? Sapagkat kung hindi na tayo binigyan ng buhay, hindi po tayo nagiging tao. So, deserve po ng Lord na siya magmahal. Amen? So, dapat yung buong puso ng pagmamahal, buong pag-iisip, buong kaluluwa, buong lakas, na pagmamahalin po ang kanyang diniliman. Amen? Ang mga Kristyano, hindi po kaya itong gawin, hindi talaga nila kaya. Hindi po talaga nila mahal ang Diyos. Church, huwag natin kalimutan. Para hindi po tayo mawala ng direksyon ng buhay. Amen. Anong dinidemanda ng Lord sa atin? Imahalin natin siya ng buong puso. Amen. Buo. Hindi po 99. When you say buo, 100%. Amen. It's not 99%. It's not 50%. But 100% love for God. Pag hindi po ito nangyari na ganap sa buhay sa Kristiyano, demand to ng Lord ay daw papasok na ng langit. Kasi ang tutulin po natin ay mahalin siya ng buong puso. Mark 12:30, love the Lord with all your heart, all your soul, all your mind and strength. Diniman niya, bigay mo. Ninginay, Diyos yun eh, nangingi sa iyo. Tapos because of the so many things in this world, di ba? Hindi natin siya mamahal mo. That is foolishness in the sight of God. So, kaya pinapamahal ng Diyos. No, hindi diniliman niya ito. Kasi, buong puso, dahil ayaw po niya po yung nanlalamig tayo. Kasi pag hindi mo namahal ang Diyos ng buong puso, isip, kaluluwa, lakas, nanlalamig ka na doon. So, ibig sabihin, nadadali ka na ng kasalanan. Amen? Amen, nadadali ka ng kasalanan, nadadali ka ng problema, mga pagsuko, mga pag-alala sa kinabukasan. Pero hindi po ito ang hangad ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. It's so hurting in the heart of God na iba po yung ating minamahal. Kaya pag nalalamig na yan, ibig sabihin nun, nadali ka na ng kasalanan. Nawalan ka na ng faith sa Lord, nawalan ka ng pampalataya. Amen, nalalamig na. So, hindi ito pangarap ng Diyos sa atin. Kasi hindi ito kanyang diniliman na 50-50 ang ating pag-ibig sa kanya. Amin po ba? Ano po ba natin, church? Amen. So, gusto ko lang po pasalamatan. Like sila po, ipukulitin ko ito sa dali ko. Parang gusto mo po sa amin, nagigigil. Isa sa kanyang God's promise. We see the hands, the power of God sa ating pong samahan. Kaya nga po, dapat magpakatotoo tayo. First, ito yung we are making the Jericho March
maghanap tayo, doon pa lang tayo sa apartment, refresh ko ng puno yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin na talagang kasama natin ang Panginoon. Naghanap tayo, nag-recommerce tayo everywhere, di ba? Ilang panahon yun, diba? Sabi nga po na do your best and God will do the rest. So, we did our best. Nag-recommerce tayo, kung maghanap ng worship place, nung nasa maliit naman tayo. Pero God is good. Then, hindi na po tayo nilayo ng Lord. Hindi na dinay sa kuryente, sa tubig, sa lugar. Very accessible sa lahat. Amen? Pinapagal po natin ang Lord. The power of the hands of God. Amen po ba? Amen. At ngayon, nag-pray tayo na lugar nito mapunta sa atin. No, hanggang 2033 pa po tayo dito sa lugar na to and we are paid already. Amen. Bayad na to. Okay? So, alam nyo, alam ng Diyos kaano pagagaanin ang ating pong mga burden sa buhay, ating mga bigat. So, it's just so amazing na ganun yung nangyayari, na habang nandito tayo, wala tayong binabayaran, pinag-iimpok tayo ng Panginoon para doon sa barmat na hindi talagang atin na. Amen? So, ito po yung maganda roon. Nung kinausap natin noon, atin lang kung titignan yung galaw ng Diyos, dapat makita po natin at every galaw ng Diyos sa ating mga buhay, sa ating pamilya, sa lahat ng issue sa ating buhay. Una, inilagay tayo sa pinakadulo. Sabi ko, Biblia na ito, kasi dapat, di ba, ang church kasi yan ang light. Amen po ba? Ang ilaw, hindi po yung sinigyan para itago. Dapat, makalitaw. In my heart, nagkaroon po ako ng kalungkutan. Pero, nakita naman ng Lord yung kalungkutan natin Amen po ba? Even our silent battles, our silent struggles in life, nakita ng Lord yan. Amen. Amen. So, dumating yung mga panahon, nagkagulo-gulo, namatay si Kapito, di ba? Dumating na nagkaroon ng new administration sa pamamahala, di ba? Very pricey po yung pricey yung, di ba? Ang nangyari, so tayo nag-back out. So, syempre, tayo nag-pray. Talaga, alam nyo, dapat talaga mananalangin ang bawat isa Kasi walang gagawin ang Diyos sa ating mga buhay malibang sagot ng ating mga prayers. Amen. Kaya we need to pray. Huwag natin idaan sa ating karunungan, lakas, kayamanan, anong mga meron tayo. Wala yan sa Diyos. Kung tayo wala sa Diyos, wala mo lang magagawa yung karunungan, pinag-aral na natapos mo. Wala lahat ng tinatapihin, kasikatan natin. Walang magagawa yan kapag iwalay ka sa Diyos, hindi mo kasama ang Diyos. Ang mahalaga sa buhay nito, kasama mo ang Diyos. Amen. Kahit marami kang karunungan tinapos, ikaw na ang pinaka sa pinag-aralan sa buhay na ito. Sikat at kanya. Kung hindi mo kasama ang Diyos, lahat yan. Walang kabuluhan. Everything is vanity without God. Amen. So, balik po tayo sa barma. So, ang gulo, no? So, nung pangalarang pag-usap, nagpakainalising na naman kami. Kami din, pwede ba pakilagay dito sa Block 3? Kaso na, meron mga tao dito, meron mga tao dito. Binigit yung church. Parang pulang karala sa puso ko. Pero alam nyo, makabuti ng Panginoon. Kasi, Amen. in everything, there is an appointed time. So yung ating pong mga naramdaman, dahil alam naman ng Diyos kung right motive tayo Pag right motive tayo, sasama niya yun. Pero pag wrong motive ka, hindi ka sasama niya yun. Dapat, nandito tayo, ang ating motibo sa Lord, tama. Hindi ka nandito dahil sa may crush ka, meron kang balakang utangan, meron kang, hello! Dahil natutuwa ka na siya, pwede,
Huwag po ka pag-kausap si Sister Fibrada. Dapat hindi ganun. Pag pumunta tayo sa church, dapat ang motibo mo, ang gailan mo ang Diyos. Amen. Ay, bless ka. Well, walang masama sa yung may crush ka. Lahat natin tayo may ibigay. Amen. Pero dapat ang motibo, ang gailan ko ang Diyos. Amen. At ito, umuwi si Sir, buboy. Umuwi. Kasi, kung pinauwi siya ni Lord para ayusin ang church. Amen. Ang ganda, kasi nga, nananawagan ng meeting, sa good praise ko ang buhay, di ba? Ilang years na nanahimik, kasi pricey na back-out na tayo, pero here comes God. Ito pala, may good news talaga. Alam nyo, sabi ng Lord, sa buhay ni San Buboy, ilagay mo ang church ko sa unahan. Amen? Kinausap niya si Sir Buboy na ilagay ang church sa unahan. So, from dulo, kung gitna, naging bungad. Amen. Hindi tayo nakiusap na bubungan, pero si Lord kinausap na si Sir Buboy na ilagay tayo sa bungad. At ito pa, kasi church pala daw yan, dapat discounted. Amen. Hindi sa 6,000 ang square meter, 4,500 na lang. Pero hindi ganyan ang pwede ko may hinihiling ako sa Lord. Amen? 4,500 na lang. So, tinotan ko yung 200 square meter times 4,500 equals 900,000. Saan sino magbabayad nun? Si Lord. Amen po ba? Of course, si Lord. Pero, idadaan niya yon sa katabi mo. Amen. Amen! Kapag nag-support ka sa totoong church, pagpapalain ka ng Amen. Diyos. Kasi, gawain niya yung sinusuportahan mo. Amen. Amin po ba? Yung ating supporter sa Amerika, ano yun, nananahimik, hindi naman ako pwede mag-iman. Oh, good my. Asan na yung ano mo? May dignidad naman, meron naman tayong, di ba? Ang ating Diyos sa buhay natin. So, hindi naman kami magagaling kay Doc Mike kung bayad ng 900,000, may panang bag pa, may bilog pa. Of course, pwede natin ito ilipat doon, di ba, someday, kung anong kalooban ng Diyos, but we are praying for this place na mapunta sa atin. Alam niyo po ba, meron akong quiet time na extend the territory. Sabi ko, Lord, extend, ibig sabihin kalawang. Pwede ko yan, i-aral ko yan sa inyo kay Mora. Okay? Yung buhay ni Jabez. Okay, church. Ngayon po. Sabi niya sa buhay. Dito. Ang yung pinaglagyan niya ng church, less lang ang tambahin. Amen. Hindi ganun kalahin. Pag si Lord talaga ang kumilos at gumalaw sa buhay natin, magaan. Kaya kung, alam niyo, huwag mong pabibigatan ang buhay mo. Pag mabigat ang buhay mo, hindi yan work ni Lord. Kasi pag si Lord gumalaw, pati sa mag-aasawa mo, ano pa rin yan? Magaan pa rin yan. Kahit sa pamilya, pag si Lord gumalaw, dinadaan mo sa pananampalataya, pananalangin, magaan ang lahat ng bagay. Ang gagawin mo, sumunod ka lang, huwag kang tumigil. Amin po ba, huwag kang mag-doubt. Amen po ba? Doubt and unbelief, in Jesus' name out. Amen po ba? Sa lahat ng issues of life, yung doubt and unbelief, wala po yung sumunod mo ng palatay na namin magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos na kaya ng pangyarihan ng maraming bagay na kahit imposible, pwede niyang gawin imposible. Amen. For there is Amen. wala po imposible Amen. sa Diyos. Luke 1:37. Amen po ba? Hello! Amen. Pagdala po ba natin, church? Maging ating mga kagalingan. Palapakan natin si Lord. Mga kapatid, magaling na. Let's pray each other. Ayun po ba? Magaling na. Praise the Lord. Talaga ganon. Sinusubukan mo tayo sa tanas ng mga afflictions, physical afflictions, pero ganun lang talaga. Kailangan po natin magpatuloy at
manampalataya sa Diyos. Amen. Amen. So, ganoon po natin, church, magmanan po natin yung kabutihan ng Diyos. So, ibig sabihin, ang Diyos ang magbabayad noon, ipapadaan niya sa katabi mo. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, isa ka sa pagpalain ni Lord. Amen? Para matupad yung pangarap ng Lord. Amen! Bakit? Bakit gagawin ng Diyos yun? Para may dahilan ang Diyos sa pagpapalain ka. Amen. Amen. Meron kasi pag ang pagpapala nanggagaling sa ating lakas, hindi po yun himala. Amen? Hindi po yun. Kaya napakabuti ng Diyos, palapagan po natin ang kabutihan ng Diyos. So, nakita nyo, ang Diyos po yung nag-arrange. Nakita nyo ang Diyos naglagay sa atin dito. Nakita nyo, ibig sabihin nun, kasama natin ang Diyos. Amen. May pagdududa ka ba yun? Kung hindi kakayanan, ako, wala akong trabaho. Pag nagtrabaho, ako. Paano? Amen? Kaya, si Lord ang nagsusupply ng aking mga pangailangan, pinapadaan din ni Lord yan sa inyo. Amen. Amen? Hello? Kaya nga, pinaparami ni Lord yung mga pag-blessing ninyo kasi meron daw ako doon. Sabi ng Galatians 6:6. Amen. Amen po ba? Na dapat babagi na ng mga tagapagturo ng mga tinatangkilik, no? Ng mga tinuturuan. Amen? Pero alam mo, wala kayong subject sa akin, paglilikod pa rin ako sa Lord. Sanay naman ako kumain ng sanay ko sa kahirapan, sanay ko na ako sa pagiging mayaman. Amen? So, okay. Dinadaanan tayo ni Lord sa mga ganyan bagay. Amen? Praise God, yung hindi totoong kayamanan, iniwan natin yung kapalit sa totoong kayamanan. Amen! Palapakan po natin si Lord. Okay, first po natin ay 11:15. Hanggang 12 po tayo. Ang ating po service ay alam niyo po ba? 9 to 12. Sabihin mo sa katabi mo, 9 a.m. you should be here. 9 a.m. Sabihin mo sa katabi mo, pagtagumpayan mo na yan. Huwag ka mag-rapture na. Kasi pag tagumpayan yan, makayan pa yung dahilan kung bakit hindi ka ma-rapture, hindi ka papasok ng langit. Amen po ba? Sabihin mo, kaya mo yan, kaya mo dumating ng umaga, ng maaga. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Sinabi ko na ilang, hindi ako nagagalit. Amen? Praise the Lord. Amen. So, we should be here at 9 a.m. Amen. So, it's just a matter of ayusin lang po natin. Amen po ba? And we have to decide. Pag 9 a.m. Kasi alam nyo, 24/7 na Sunday, kay Lord yun. Kay Lord yun eh. Tapos konting oras ang binibigay mo, dapat na 24/7, pwede na tayo magbaon, pwede na tayo nandito, di ba? Magdugpan about Lord, kasi kay Lord naman ang Sunday. Amen? Pero iba naiinip. Amen? Pero sabihin mo sa katabi mo, bawal mainip kay Lord, baka mainip si Lord sa'yo. Amen? Kaya mo yan, kaya mo lumalim at mas maaga. Amen! Amen! Bawal mainip kay Lord. Praise God. Amen. So, praise the Lord. So, ipagpatuloy po natin ang ating topic. Di ba ako nagta-topic ka? Ito talaga pinaka-topic natin. Okay? You poor in the Spirit. Okay, yung text po natin ay Matthew chapter 5 verse 3. Ang sabi po ng Matthew chapter 5 verse 3, Jesus said, "Blessed are the poor in the Spirit, for theirs is the kingdom of heaven." Okay? Tagalog, mapalad ang mga dukha. Dukha? Anong klase yung pagkadukha? Mapalad ang mga dukha sa espiritu, hindi dukha sa pera, walang makain, amen po ba? Walang panggastos, walang pangbaon, walang pera, amen? Hindi yun. Kasi ibig sabihin nun, hindi ka blessed. Ibig sabihin nun, hindi
hindi ka nag-ooperate. Wala nang itinanim kaya walang tumutubo. Amin po ba? So, ibig sabihin po, no, na doon ka sa Espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. So, magiging poor in the Spirit ka daw para ikaw ay makabilang at mapasa iyo ang kaharian ng langit. So, alam naman po natin yung blessed. Salitang blessed, blessed, di ba? Alam po natin yun. Sa part 1, nanood po kayo sa video ni Brother Sunny, This is My Life, no? Para unawan mo po ng malalim, kasi daanan ko lang siya ng kaunti, no? Yung part po nito ay akin po mapanood mo sa video sa YouTube. Okay. Ibig sabihin ng blessed, taong pinagpala. Amen. Taong pinagpala. Talagitin mo yung katabi mo, are you blessed? Blessed ka ba? Are you? Okay. Are you? So mga kapatid, walang kakayanan. Yan po ang mahirap sa espiritu. Walang kakayanan, spiritually bankrupt. Walang yabang. Okay? Walang, kaya ko na to, Lord. Kaya ko to in my own. Kailan ko ba? Hindi ko lang kailangan ng maraming bagay. Hindi na kita kailangan. Kaya ko na to sa buhay ko. Nagmamagaling. Amen po ba? Nagmamagaling. Okay? Hindi nagmamagaling. Walang kaya ko na to, Lord. Okay? Okay, amen po ba? Nalaman po natin? Amen. Walang taglay, kahit taglay mo ang kalakasan, karunungan, kayamanan, and etc., you are still poor in the Spirit. Dapat kahit may kayamanan ka, may pinag-aralan ka, may natapos ka, marami kang pera, marami kang kotse, marami kang lupa, marami kang bagay-bagay sa buhay mo naman. Temporary things lang, hindi, walang mga eternal value. Dapat, kahit meron ka dyan, aminadong wala kang maipagmalaki sa Diyos. In short, ang poor in the Spirit, aminado ka na wala kang dapat ipagmayabang, ipagmalaki sa Diyos kahit sa kabila ng marami kang pera, sa kabila ng marami kang kayamanan, sa kabila ng pogi ka, maganda ka, sa kabila ng marami kang kayamanan sa sarili mo, narating, sikat na niya, marami kang followers, sa kabila noon, umaamin ka pa rin. Amen. Na wala kang dapat ipagmayabang, ipagmalaki sa Diyos. That is the meaning of the poor in the Spirit. Amen. Kaya walang Kristiyano mayabang. Amen. Ng karunungan, kaalaman, wala ka niya. Wala ka lang yan. Ibig sabihin, ang pinaka-source of everything ay ang Diyos. Kaya dapat, amin po tayo na sa kabila ng meron tayong mga achievements sa buhay. Amin tayo. Dapat hindi tayo pagmalaki. At sasabihin po natin, Lord, kung hindi dahil sa iyo, hindi ko ma-achieve ang lahat ng ito. Amen! Ganoon pa natin, church? So, yan po yun. So, meron po tayong three signs. Hindi ko na po siya iwaway din, ha? Okay? 3 signs na poor in the Spirit ng isang Kristiyano o tao, umaasa lang sa Diyos. Sa kabila nung marami kang achievements, ha? Umaasa ka pa rin sa Diyos. Yung iba kasi hindi umaasa. Amen? Umaasa na lang sila sa kanyang mga sweldo, liba kayong sweldo, hindi na ako maghihirap. Di ba? So kahit hindi mo mag-church, may sweldo naman ako eh. Marami na mong kayamanan, parang hindi ang ganyan ang poor in the Spirit. Sa kabila po ng iyong mga wealth and riches in life, umaasa ka pa rin sa Diyos. Kaya po ba natin? Amen. Kaya someday, magiging mayaman kayo kasi sasanayin kayo ng Diyos lahat. Pero huwag kayong mawawala sa Diyos. Ibig sabihin noon, umaasa kayo sa Diyos. Ibig sabihin noon, you are poor in the Spirit. Amen! Amen. Sasagana kayong lahat sa
ba kayo pupunta yung mga nag-o-offering ng tama? Amen? Nagbibigay ng ikapaghandog ng tama? Saan ba yun? Bubuksan ni Lord ang durumawa ng langit at ibubuo sa iyo sa ating lahat ang masaganang pagpapala. Amen! Di ba? Ibigay niyo ng buong ang inyong ikapaghandog. Sabi ni Ate Arlene, pag may 110 pesos kay Lord, ako, pag kagaya nung nakatanggap ako ng malalaman ko rin ngayon. Ganito yung mga kapatid! Hindi ko alam ng iba kong kamag-anak. Kaya nakakapagpagawa ko ng tindahan dyan para sa anak ko. Dahil nakatanggap ako ng 114,000. That's the wisdom of God given to me. Nakaya ko na sa pastoring. Para sinasabi ni Lord na kahit nandiyan ka, ayaw pa rin kitang bigyan ng maraming pera. And before that, nakatanggap ako ng goodwill, 28,000 o almost 29,000. Ang dami kong pera! No? Ang dami kong pera. Hindi yung mahilig sa pera. Basta yun ako nakakain ng mga simpleng pagkain, kahit fried egg, kahit malunggay na kibig. Pero alam nyo, huwag lang kayo pagputong sa lapi. Bubusan ka ni Lord ng maraming salapi, sabi niya sa inyo. Pag nagpumak ka sa labi, hindi ka makontento ka nung meron ka, never kang magkapera kasi mukhang ka sa labi. Ang gusto ni Lord, huwag ka muna magpumak sa labi bago niya ibibigay sa'yo maraming salapi. Amen. So church, yung 114,000, ang nangarating sa aking malinis ay 105. 105. So magkano po ang ano doon? Kay Lord sa 105. 10,000? 500, tama. Kulang pa nga yung binigay ko eh. Kasi 500 lang na-offering ko kasi ikapo at handog. Ang binigay kong ikapo at handog ay 11,000. Di ba sa akin naman, pwede na itong Boracay, pwede na itong pwede na shopping, pwede na. Pero hindi kasi yun. Nagbigay ang Diyos ng puhunan, ibalik mo ang puhunan, huwag mong kainin. Nagbigay ang Diyos ng binhi, huwag mong kainin yung binhi para tumubo. Para may makain ka. Amen! At alam niyo naman, pinamumulay ko sa bigas, yung 30,000, magkano sila? Pinamigay ko sa iba yung bigas. Siyempre, diba? Magkano lang tira? Yung 105, tinimes and offering ko yung 11,000. Magkano na tira? Tapos binawasan ko pamunan sa bigas. Magkano na tira? Tapos, pinagawa ko sa tindahan, 22,000. Magkano na tira? Almost wala na. Pamunan na naman tindahan is even. Pero God is good dahil yung aking problema pinapagaan ng Diyos. Kaya na nakakabuti si Lord. Dahil ang problema natin, pagagaanin ng Diyos, magtiwala ka. Ang galing. Kung baga sa lupa na binili ko, nirentahan ng Del Monte, bawi na ako. After 5 years, makakatanggap na naman ako ng it's more than 100,000. Diba, that's the wisdom of God. Para tayo mabuhay. Lahat ng gawain dapat present ka. Nanyanin ka, sumasamba ka, lahat gawin mo yun. Maranasan mo. Ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Maybe, sa inyo hindi pa dumarating. Pero, magtapat lang kayo sa Panginoon sa pagbibigay. Hindi sa mga gamot na aking mga first aid na aking tinitinda, kahit mga piso-piso dyan, magkano, pinatawas mo yan. Para kay Lord. Lahat ng source of income, meron si Lord dyan. Hindi lahat yan sa'yo. Eh, huwag mong ariin mo para sa'yo. Meron kay Lord dyan para matustusan ang pamatilangan ng kanyang gawain. Amen. Amen. Yung tayo sa offering, hindi atin yan. Obliged tayo magbigay. Kung ano sinisweldo mo,
subukan mo magtatap, makikita mo, ibubuhos ng Diyos ang masaganang pagpapala. I did that before. Sa clinic lang ko nagtrabaho. Binigay ko ng maayos. Tapos, every 6 months, ini-increase ako ng amo ko. Yung amo ko, assistant chairman ng PGH. In-increase niya palagi. Bakit in-increase? Kasi more than tithes and offering ang binibigay ko. Nagbibigay pa ako ng pinamamahagitan. Diba? Kung meron kong lakad sa Cubao, ako na mamasahin. Basta all out ako kay Lord. Pagdating kay Lord, dapat all out tayo. Amen. Makikita din po natin yung blessing na ka-all out sa atin. Wala eh. Ito para pag-ulit. Ay, mabagay kasi. Ito na lang kay Lord, 5 sentimo. Minsan wala pa. Alam nyo, do not come unto me empty-handed. Huwag daw po tayo lumapit sa Diyos na walang dala. Parabitin ka tabi mo, ibigay mo na ba yung kay Lord? May natanggap ka? Practice giving. Tingnan natin yung natanggap mo, may matanggap ka pa, dadami pa mabibigay sa iyo kasi nakita ng Diyos yung katapatan mo. Amen. Bakit malaki ang pagtotoo ko dyan? Pagdating sa mga pagpapalang ipatutando. Nagsisimula na po ako sa clinic yung medical assistant. Assisting 15 doctors sa PGH. Pero hindi ako pinanatili ni Lord. Pinractice ko po yung nagtatag ako sa church, nagtutulog ako sa church, na natin sumasamba. Lahat po ang hinihiling ng Diyos sa akin, pagmamahal ng buong puso, binigay ko sa kanya yun. Binigay ko. Lahat. Basta kung anong sinabi ng Biblia, ginagawa ko yung sinabi ng Diyos eh. Gagawin mo. Amin po ba? Amen. Pinractice ko lang. At nung pinractice ko ng ilang taon, hindi, pinakita ng Diyos yung aking katapatan, bagamat kulang pa. Pinakita niya. Nung palis na ang aking bossing, papunta sa Geneva, USA. Sabi niya, Ling, paano yan? Alis na ako. Ito yung ano mo, yung anong tawag doon? Separation pay. Hindi niya alam na mabuti ang Panginoon, meron akong clinic laboratory sa kabila. Hindi ko sinabi yun. Kasi ako yung katiwala doon sa clinic eh. So, hindi niya alam yun kasi busy siya eh. Ako lahat. Pero pagdating sa mga bayarin, hindi niya ako, nakakabuti ng Panginoon. Kapag ang trabaho mo, negosyo mo galing sa Diyos, magaan. Lahat ng mga medical assistant, sila ang pinagbabayad ng mga nurse permit, mga Miracle, pero ako, ang sabi na Dok, dyan ka lang, huwag kang umalis dyan. Amen. Hindi ko gawain yun. Ako, dyan lang talaga. Kasi, sabi ni Lord sa kanya, yung huwag kalasin man ako, may iligan sa labas, dahil dadaming beka. Okay, bawal ako may iligan ng bukasan, word me, no? Bakit? Yung bilasma kasi, alam niyo bakit nakakabilasma ko? Kasi ako ay fan of sa farm. Mahilig ako sa farm. Magaling na. Alam niyo yan. Alam na mga kapatid ko yan. Mahilig ako magtanim dito sa garden. Mahilig ko sa farm. Kung ko ako pag namulak-lak, pag tumutok ko ako, basta mahilig ko sa farm. Mahilig ko magbilad sa init. Huwag niyong gawin yun. Magpahin mo kayo. Kasi pagdating ng inyong mga edad like me, tapos gumagamit ko ng Maxipin kasi nainano ka ni Maria Rivera. Mga RDN, ayan. Kapag bumaba sa sukin, kapag inainitan. Amen yan, pagdating ng panahon, yan, nagpamilasma. Amen, kaya, puri ng Panginoon. Ganda na yan, anyway. Pag tayo namatay naman, kasama yung milasma sa ilalim ng lupa, yung kalong espiritu, aalis. Amen! Amen. Kaya lang, puli na pagbuti na lang, may mga beauty products pa eh. Yung grasya pa ang Diyos para yung glory niya makita sa ating mga mata. Amen! Praise the Lord. So, bakit na napunta dyan? Okay. Yung ano, siguro gusto ko yung pagkalayo ni Lord. Kaya ito, para tayo na ano para tayong sinalang preaching Okay, praise the Lord. So, mga kapatid, ang sikreto po ng pagpapalat-iwala,
ibigay po natin faithfully ang tayo sa offering. Subukin mo ako kung hindi ko bubuksan ang durungawan ng langit at ibuhos! Hindi lang ibigay, ibuhos yan! At kung wala kayong pangailangan, alam ng Diyos yung gagawin pag tingnan mo, sabi ko, si Sister Isa, ang dami-dami kumain, 88 lang ang musal. 88, di ba? Ano na yung budgeted na talaga yan? Pero 88 na yan, kahit 88 yan, binigyan pa rin siya ng Lord na 100. Kasi yung pwede pang tayo na offering. Talaga si Lord ang galing, no? Maraming beses din ako nakakita ng pera kung kailangan ko na. Sinisipa-sipa ko, sinisipa ng Lord yan eh. Yung pala ko, may kailangan akong tuition fee sa mga anak ko. Unang ko, Lord, diba, minsan, mahina ang piling laboratory, lalo pag June, hindi na mag-break ka na, walang kumakit talaga sa lab. Mag-break ka, nakasipa ka lang, parang gamit na, parang pera lang na wallet. Yung pala, may namang pera, pero nagkakaroon ko, may condom. Sabi ko, pupunta ng pera na may condom. Amen. So, ibig ko at nais na ibalik. Kaso wala namang ID. Amen. So, akin na yun. Amen. Huwag kayo kumuha ng mga pera. Pag may address, ha, ibalik nyo. Yung kasi hindi ko na makita. So, ibig sabihin, no? Sabi ni Lord, ilan lang po yan. Kasi may nanalangin. Kaya, minsan, pag naraglagan kayo ng pera, huwag kayo malungkot. Kasi may nanalangin. May nalaglag yung pera. May nanalangin. Para magkaroon sila ng pera. Huwag ka malungkot. Huwag ka, kung ano ko na nalaglag. Kaya ko na, pag kami nagpipray, kasabutan ng prayer na para sa ating pagpalain tayo. Amen? Amen. Amen! Amen. Ganun na ang buhay. Ang equation ng buhay talaga ganun. Amen. Ang pagdating naman ng panahon, nananalangin ka, meron din mo malalagdagan. Ito nalagdag kagabi. Para may makain ng studio na isa na nag-pray siya. Amen! God is working! Amen. Amen! Praise the Lord. Hallelujah. Ano ba ito ating? Okay, balik po tayo. Okay. So there are three signs na poor in the spirit is a Christian o tao. Okay? Umaasa lang siya sa Diyos. So kabila po na kanyang achievements sa buhay, umaasa pa rin siya sa Diyos. Ibig sabihin, pag umaasa ka sa Diyos, hindi ka nawawala sa paglilingkod, sa pag-share, sa pananalangin. Amen po ba? Sa pagbabasa ng Biblia, paggawa ng mabuti. Doon ka pa rin, hindi ka umaasa sa sarili mong natapos. Amen! Umaasa ka pa rin sa Diyos. Number 2, mapagpakumbaba. Hindi na pangayabang spiritually. Kagaya ng tax collector, di ba? Okay? Yung tax collector, humble po siya. Pero yung Pharisee, ang sabi niya, Diyos, salamat po, Panginoon, hindi ako katulad nila. May comparison. Huwag kong ikukumpara ang sarili ko. Ito nang kag-aaral niya. Ito na siya, ito na siya. So, thank you na kasi ganito ako po ganun. Huwag tayong mag-attitude na ganun. Bad po yun. Kasi yung nilay-kahit mo, in-address mo sa ng kilay, mahal ng Diyos yun, ipagtatanggol niya yun. Amen. Amen! Kaya behave lang, ha? Pag Kristiano ka, behave. Pag bless ka, pasalamatan mo ang Diyos, behave ka lang, mabag ka. Huwag kang manay, huwag kang magkumpara sa sarili ko na, yan ko narating ko. Eto na, kapag tapos na ako, maganda ang trabaho ko. Ito, may coach lang, may gumpa na ako. Salamat sa Diyos, pinagpata ka, pero huwag mo kung ng Pharisee na kinukumpara niya ang sarili. May nagkukumpara siya doon sa tax collector. Amen? So, sino po yung justified? Yun po yung tax collector. Nang sabi niya, Diyos ko, mahabag ka sa akin, isang makasalanan. Makasalanan? Hindi na tayo makasalanan, ha? Ang Kristiyano ay hindi na po makasalanan. Ang makasalanan, lifestyle po niya ang gumawa ng kasalanan. Tayo po ay nagkakasala na lang. Pero dahil, alam mo, nagkakasala, ay, pwede na po magkasala, let's go! Let's do sin! Hindi ganon, amen po ba? Oh, let's party! Walang ganon. Yun na po kasalanan na hindi sinasadya, mga accidental na kasalanan. Accidentally nagawa mo, incidentally nagawa mo. Yan lang po yung pwede. Yung nabigyan ka, nagpura ka. Ay, dapat wala na nagpurang Kristiano, ha? Wala nagsisimong, kailangan po, gusto na yun, para hindi siya magalit. Wala na, ay, ba't ito baka mamatay? Hindi! Sasabihin mo pa rin, pamatay siya. Huwag kang parayan sa
Nakadepensa sa Diyos. Humble po siya. Number 3, alam na kailangan niya ang tagapagligtas. Sa kabila ng mga achievements mo, kailangan mo pa rin tagapagligtas. Kasi alam niyo, kung marami ng achievements sa buhay, sa'yo na lahat. Pero kung hindi natin kasama ang tagapagligtas, natin wala. Are you listening? Kaya kahit meron ka niyan ngayon, lahat sa buhay mo, maalwa ng buhay mo, pinagpala ka, kailangan mo pa rin tagapagligtas. Amen. Para ma-protect yung nasa inyo. Hindi yan nakawin sa tanas. Amin po ba? Amen! Wala mawala sa'yo. Bagkus, ipipreserve ng Lord lahat. Amen! Amen. Are we learning? Amen. Diyos. So, yan po yun. Okay, ang sabi po rito sa Revelation chapter 3, eto po, ikukwento ko po sa ating lahat, no? Ang sabi po sa Revelation chapter 3, okay, ito po yung background history. 3:16 pero hanggang 18 siya. So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. Verse 17. You say I am rich? Na, di ba? Rich siya. Dami niyang achievements. Pera. Okay? Marami po siyang nag-gather sa buhay niya. I have acquired wealth and do not need a thing. But you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. Yan. Sinabi na yata rito ang lahat ng kalukhaan, kalitaan, kakulangan ng buhay. Ang sabi niya, I counsel you to buy from me gold refined in the fire. That's one, Ang sabi ni Jesus, pinatayuan kita na bumili ka sa akin. I counsel you to buy from me gold refined in the fire. That's one, number one. So you can become rich and white clothes to wear. So you can cover your shameful nakedness and salve to put on your eyes so you can see. See? Alam niyo po ba mga kapatid? Ang sabi po kasi, doon sa following verses, no? Na ang sabi niya, sa 17, sinabi ni Jesus ang church ng Laodicea. Sinasabi mo, mayaman ako. Hindi ko alam na ikaw ay aba, kawawa, dukha, bulag, at hubad. Okay? So, we see na ang church ng Laodicea ay hindi po poor in the spirit. Amin po ba? Nagmamalaki siya, sabi niya, mayaman ako, I don't need a thing. Di ko na kailangan, marami akong pera, mayaman ako. Marami ang buhay ko, hindi ko na kailangan ang maraming bagay. So, ano yan? Poor in the spirit ba yun or rich in the spirit? Rich in the spirit. So, di ba, nagmamayabang, ang magaling kaya ako. Galing ko, ang pogi ko, ang galing ako. Diba? Uy, ako kayo ang valedictorian. Ako yung kumblog ako yung magna. Di ba? Di ba? Sounds like that. Galing mo pera, di ba? Galing mo. Di ba? Meron kami dito, di ba? Sounds like that. Amen. Yan po itong Kristiyano rich in the spirit. At alam niyo po ba, yan po yung mga Kristiyanong lukewarm. Kasi bago yung verse na yan, kung
Alam mo, yung church ng Laodicean Church ay mga maligamgam. Lukewarm Christians. Ang mga lukewarm Christians ang nagsasabing, kaya ko na po. Hello! I don't need anything. I don't need God. I don't need to worship God, to come to church. I have all. Amen po ba? Meron ako na. Hindi ko na kailangan si Lord. Alam mo, sino mga nagsasabing ganyan Kristiyano? Yung mga lukewarm Christians. Anong sabi doon? Dahil hindi ka mainit, hindi ka malamig, ikaw ay maligamgam, isusuka kita. Alam nyo, pag lukewarm Christians ka, maligamgam ka na Kristiyano, kasuka-suka ka, nasusuka ang Diyos sa iyong kalagayan. Palabitin ka kami mo, ikaw ba'y kasuka-suka na sa Diyos? Hello, may mga Kristiyano pa lang, kasuka-suka sa Diyos. Diba? Marunong ko ba natin? So church, kasuka-suka. Kasi, nakakasuka. Bakit siya nakakasuka? Anong ibig sabihin po ng mainit? Diba? May apoy. Passionate kay Lord. Pag mainit ka sa Diyos, nag-aapoy ka, nagniningas ka. Amen? Kasi sinasabi ko, church, pag nag-aapoy ka, nagniningas ka, nagniningas ka, nag-aapoy, nagniningas, nagbabaga. Diba? Sa mainit, nagniningas, nagbabaga, walang umubrang mikrobyo na makakain lahat. Pag nag-aapoy, nagniningas, nag-aalab, ang Kristiyano, ang pag-ibig, pagsunod sa Diyos, walang kasalanan uubra sa iyo. Patay lahat ng kasalanan. Amen. Amen! Kaya ang maraming Kristiyano, kung bakit nananatili sa kasalanan dahil hindi sila nag-aapoy, hindi nag-aalab, hindi nagniningas sa pag-ibig, sa pagsunod, sa pagsamba sa Diyos. Yan po. Ang mainit, nag-aapoy, nagniningas. At walang uubra. Hindi ka magiging talinay. Sa lahat ng problema, pagsubok sa buhay, pag mainit, nag-aapoy, nag-aalab ka sa Diyos. O nag-ubra. Pero pag hindi ka nag-aapoy, nag-init, lahat ng kasalanan ubra sa iyo. Yan po ba? Yan po ang ibig sabihin. Mainit, malamig. Diba? Malamig. At least, malamig. Umaamin ka, malamig ka, na wala ka talaga kay Lord. Alam niyo yung maligam ka? Sino pong wala mahuhula dito. Yung maligamgam, yun po yung mga Kristiyano, nagkukumbaling Kristiyano, mga hypocrites, mga hipokrito, nagkukumbaling Kristiyano, nagsisimba pero walang pagbabago. At bakit siya kasuka-suka? Bakit? Maligamgam siya. Nasa gitna lang siya, hindi siya mainit, hindi siya malamig. Nasa gitna lang siya. Ang akala niya okay na siya, pero maligamgam pala siya. Ibig sabihin, yung pag-ibig niya sa Diyos, 50-50. At dahil siya kasuka-suka, dahil half-hearted lang siya sa Diyos. Kalimutin mo kami mo, half-hearted ka ba? Sabi mo, ew, kasuka-suka ka sa Diyos. Are we listening, church? Amen. Pag natamaan ka, talagang nakikinig ka. Pag napektuhan ka ng preaching na
ito, nakikinig ka talaga at sumasamba ka. Pero, kung paglabas mo, wala lang, kasuka-suka ka nga. Amen! Yan ang sermon. Medyo mabigat, pero may pag-ibig, may Amen. malasakit. Yan. Eh, yung sermon parang, hindi yung pastor mo, pag ganun lang, walang malasakit yun. Sa kaluluwa mo, ang gusto niya yung operin mo. Pag ganun, magsimula ka ng umayas, dahil walang kinabukasan na maganda ang kaluluwa mo dyan. Pero yung pastor mo, parang ang binugbog, pinapaya, hindi si pastor, si Jesus yun, God the Lord yun. Amen po ba? Hello! Palakpakan po natin si Lord. So si Lord, gusto niya buo yung para sa kanya na pag-ibig. Gusto ni Lord, dinitiman ni Lord, yung buong pagmamahal, buong pagsusunod, buong paglilingkod, buong panampalataya. Gusto niya mainit tayo sa Kanya, hindi half-hearted. Dahil isusuka tayo ng Diyos. Kasi nakakasuka nga ang mga hearted Christians. So, naintindihan po natin yung mainit. Naintindihan po natin yung malamig. Yung malamig, kayang painitin. Sabi niya, kung sana hindi ka mainit, hindi ka rin malamig. Diba? Kasi, pag mainit ka, ay talagang panalo. Pag malamig ka, kaya ka pa kasing painitin. Pero kung lukewarm ka, yung 50-50, kasi akala mo 50-50 at half-hearted ka, baka akala mo okay ka na. Diba? Nasa gitna ka. Walang ganun. Kailangan, pag mainit ka, painit ka. Pag malamig ka. Kasi kung aamin ka malamig ka, kaya kang painitin ng Diyos. Amen. Pero kung maligam-gam ka, na sumasamba ka, wala kang pagbabago, ay, hipokrito daw tayo noon, kasuka-suka. Isusuka tayo ng Diyos. Maraming ganyan, maraming Kristyano sa church na kasuka-suka. Nasusuka mo, naduduwal ang Diyos. Sa mga half-hearted, mga 50-50 lang ang pagsunod, pagbibig ko sa Diyos. Ang diniliman ng Diyos, malingkod siya ng puso. Maglingkod ka ng puso, sumamba ka ng puso. May tamang motibo. Amen. Amen? Mabuhay ka sa Diyos. Yan ang mainit na Kristiyano. At pag mainit na Kristiyano, walang uubra ang mikrobyo. Kasalanan, mga tukso, hindi ubra yan sa'yo. Amen? At maging mga mikrobyo, dadako pa lang sa'yo, hindi yung uubra sa'yo. Dapat gawin na po natin ito. Kung hindi po nangyayari kapag sa ating panampalataya na minano ang Diyos ang puso, may time pa. Wala pa rapture. Di mo na ilang. Amen? Ano ba mga hadlang? Ano hadlang? Eh kasi kailangan ko na magbuhay. Wala masama yan. Kasi kailangan magtubo. Wala masama yan. Pero huwag mong kalimutan. Mayroong diniliban ng Diyos sa iyo. Huwag mong tulutan na dahil sa pamilya mo, dahil sa mabarkada mo, dahil sa trabaho mo, nagiging half-hearted ka na sa Diyos. Huwag mong paintulutan mo dahil isusuka ka niya. Amen! Lahat ng taga-Jesus is my life church ay dapat nag-iinit nag-aapoy ng kaalam ng Diyos. Hindi malamig! Sa bagay, kung malamig, kaya painitin. Pero ang delikado, yung maligaw-gaw. Nakakala niya, nasa church naman siya. Nasa church naman eh. Nagtaas ang kamay, nanalangin, kumakanta. Amen? Perfect ang attendance sa church. Pero, baligang-gang ka lang. Nag-church pero walang pagbabago ang buhay. Walang nangyayari sa panampalataya. Yan, diniliman sa atin na yung church, mahaba itong poor in the spirit. Basta abangan nyo lang. Subaybayin ng Facebook. Okay, the church, what is the message of God sa ating ngayong bago tayo?
Kanina pa nagsasalita ang Diyos. Kung nalaga ng pagkasamaan, ang pag-ibig ng marami ay namdaman niya. Kung naramdaman yung panlalamig, kaya ka pa rin pailitin ng Diyos. Amen. Amen? At bakit ka na nalamig? I-check mo yung sarili mo. Baka yung sarili mo ngayon nasa kasalanan ka. May time pa kapatid. Amen. This is time. Amen? So itong poor in the Spirit, ang pagpapala ay nakadaan lamang sa mga taong poor in the Spirit. Amen. Kaya, ang lahat ng Kristiyano ay dapat poor in the Spirit lahat. Amen? Na umaasa lamang kayo sa Diyos, mapagpakumbaba tayo, amin po ba, at tayo po ay kailangan ng tagapagligtas. Huwag tayo ng pamagaling, huwag tayo magmayabang, huwag tayo mapangalapin dahil sa ating mga achievements. Huwag mong gawin. Mapapahiya ka at the end of your life. Anything, everything na na-achieve mo sa buhay na ito, mawawala lahat dyan. Dahil mayabang ka, hindi ka poor in the Spirit. Kahit matalino ka, huwag kang kumapa. Kahit malakas ka, baka ka kung kumapa. Huwag ka mananay, ito ka magkumpara. Huwag. Amen. Manatili ka na pagpahudaw. Amen. Hindi obra ang mga Kristiyanong mayayabang sa church. Kahit may talento ka, marunong ka mag-dance, marunong ka, hindi ka lang mag-piano, wala nag-organ. Kasi yung nag-organ dyan, nagmamayabang na. Kaya ko na ito, Lord, kaya ko sa sampa. Nasaan? Pinagayaman nila kaya ng mga relasyon, pero yung relasyon sa Diyos sa pag-iwanan. Tama ba yun? Mali. Hindi tama yun. Ang totoong relasyon, hindi lang pag-iwanan ng Panginoon. Amen. Amen. At ito ang totoong relasyon. Pag pumasok ka sa relasyon, ikaw kabataan, kaya mong magpakabanal. Pumasok ka sa relasyon. Ang totoong magkarelasyon sa harapan ng Lord, na sila pa rin kahit may relasyon, ay papasok ng langit, nagpa-practice ng kabanalan sa buhay. Amen. Bawal ang holding hands, bawal ang akbay, bawal ang akap moments. Gawin mo yan pag mag-asawa na kayo, pasok ka ng langit. Pero, pag magkarelasyon kayo at ang ginagawa nyo, nagkising-kising na, ang kissing na yun para lang sa mag-asawa, wala kayo, hindi kayo pindalutan ng Diyos na mag-kiss each other kung magkarelasyon ka lang. Amen. Kasi may standard ang Diyos sa ligawan para pumasok ka ng langit. Kasi ang Diyos natin maayos. Amen. Amen. Ngayon, alam natin ng fornication, pag-ibig pangalaman niya, parang kayo nila na. Pwede na magsama, walang kasal. Sorry doon sa ano, nag-get Lord. Kailan pa tayo magpakasal dyan? Malapit na! Malapit na! Yay! Malapit na kami magiging kasal. Okay? Alam niyo, si Pastor Gary noon, nung nagliligawan kami, alam niyo yung dahilan kung bakit ako napakasal kaagad. Nakita kami nung brother, nag-holding hands na kami, nagpapaawit ako noon. Sinunso ko, yan si Laina. Nag-holding hands sa boyfriend niya. Ako, sabi niya, di ba na ni Pastor yung awit ko, na parang walang anointing. Sister, okay mo yung puso mo? Pinatabi niya, tabi-tabi. Ano na ba kaya? Tabi. Sila pa awit. Kasi naramdaman niya walang anointing. Yung pala Romina, nag-holding hands ako sa boyfriend ko. Nagkakay, nag-date kami. Hello! Mga kapatid, kahit ang mga kabataan kayo ang babaliktad sa mga buhay ng mga kabataan. Kayo ang mag-aayos sa kanilang mga buhay. Kung magpakabanal kayo sa relasyon nyo, gagayahin din kayo ng mga ibang kabataan. Magpapakabanal sila. May standard ang Diyos. Ngayon, kung kaya nyo dalawang pumasok sa pag-ibang relasyon, at kung nandiyan na yung mga relasyon ninyo, magpakabanal kayo. Abutan lang kayo ng kamatayan ng relasyon, di ba kayo kasal, pasok kayo ng langit. Pero kung nag-relasyon kayo, ginagawa nyo na yung ginagawain ng mga
mag-asawa, hindi kayo papasok ng langit, kaya pakabanalin ninyo ang mga relasyon niyo sa harapan ng Diyos. Dapat pag-upo, may distansya. Tayo umangka sa motor, may distansya. Eh kung kayo hindi kayo nakakatiis, iiwanan niyo yung mga nagpakabanal. Dadamay niyo pa sa kabulustugan natin. Ganyan. Ganyan. Kasi, dito, sa Panginoon may standard. Kung may relasyon kayong dalawa, wala pa kayong commitment sa bawat isa. Kaya igalang mo, yung relasyon mo, babae man yung lalaki. Ikaw lalaki, kung malandi yung babae, sabi mo, Jesus name, lumayo ka! Kung action ka, kapit sa kamay mo, sino ka lalaki sa atin? Ikaw pa rin yan. Kasi magsimula lang yan sa ganyan, magkatapos kung saan sa namin. Diba? Amen! Tingnan mo sa ibang verse. Binuksin ni brother si sister. Tingnan mo, lumulog dyan, binuksin. Lumulog dyan. Wala, nawala sa ministry. Hindi nga ganyan. Kailangan sa inyong mga relasyon, kailangan ang marangalan ng Diyos. Kung hindi kayo nakakatiis, mag-iwalay kayo kaysa pupunta kayo ng impyerno. Amen? Mag-iwalay natin yung parang pagkakalas ng babae, parang kitikiti, nagpapakita pa ng mga ganyan, tinutokso kayo. Dito nyo lang dali sinibisuri at may mahal pa. Love, iyan mo sa mga yung kita sa akin mga everything mo. Sabi po ba? Hindi gano'n rin eh. Alam nyo, may standard ang Diyos. Amen? Ang doon mga karelasyon naman ninyo, eh wala talagang disiplina sa sarili. Eh, magkasama na ang agad magpanisan yung agad. Upang hindi magkasala. Ang iniiwasan dito yung kasalanan. Amen. Na tukso ni Satanas. Amen po ba? Amen. May standard ang Diyos sa ligawan. Maria, nasaktan kayo, kaya mahal kasi kayo ng Diyos, gusto niya, habang nasa relasyon kayo, pinag-pray ng bawat isa, ilagay mo sa godly ways. Para, alam niyo, bakit sinasabi ko sa inyo? Para yung relasyon yung dalawa, babasbasan ng Diyos yan, kayo na talaga. Tapos ito pa, iba pa nalangin pa namin kayo na talaga kasi nagabackup kami. Amen? Hello? Kasi yung mga iba, hindi nagpakabalan din naman na buntis, nawala sa ministry. Nasaan sila ngayon? Nag-iiyak, nabibigatan, nawala sa ministry. Amen po ba? Nawala sa kaligtasan. Gusto nyo yan ka? Kung gusto nyo magtagal ang relasyon kayo na magpakabalan kayo, basbasan kayo ng Diyos kayo na talaga.